Hi mga ka-inspired! Welcome back to my channel. So for today's video ay meron akong ituturo sa inyo na simplest, cheapest, at of course easiest na wedding invitation na pwede ninyong gamitin para sa inyong event. So sobrang dali lang nito at sobrang mura lang yung magagastos ninyo dito sa wedding invitation. So gumawa na ako ng sample at dalawa yung ginawa ko. So eto na, ipapakita ko na sa inyo. Ayan. So, ito yung size niya is 4R size. And ito naman ay 5R size. So, dalawang klase yung ginawa ko. And ganito yung kanilang difference. Ayan. So, ito yung simplest, cheapest, and easiest na wedding invitation na pwede ninyong gawin. So, ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin using Microsoft Word. Kaya i-prepare nyo na yung inyong Microsoft Word. So, ayan. Ito yung mga ginawa kong sample. So, meron itong 4 na differences na pwede ninyong i-consider para makapagpili kayo kung alin nga ba yung gusto niyo dito. It's either itong 4R size or itong 5R size. So, yung 4R size, sa mga hindi nakakalam, ang size po ng 4R ay 6 inches po yung kanyang haba and 4 inches naman po yung kanyang yung sa taas niya. And yung 5R size naman is 7 inches yung kanyang haba and then 5 inches yung kanyang taas. Ayan. So, ito yung dalawang sample na ginawa ko. So, ang papakita ko muna sa inyong sample ko is itong 4R size. So, yung ginawa kong 4R size, or siguro sabihin ko muna sa inyo yung differences, since nabanggit ko na merong 4 na differences, itong dalawang ito. Pero take note na pareho lang sila pero may 4 na differences akong mga sasabihin sa inyo. So una, yung size. Ayan. So pumili kayo kung alin dito yung gusto ninyo na mas prefer ninyo para sa event ninyo or sa wedding ninyo. So pangalawa, of course, yung color ng paper. So kung napapansin ninyo, colored paper yung ginamit ko dito and then ito naman is plain white. And pangatlo naman is, itong ginawa kong ito ay meron siyang design. Ayan, meron siyang mga floral dyan. Pero ito, wala siyang floral or wala siyang design. And then, ang pang-apat naman is of course, yung measurement kapag gagawin na natin sa Microsoft Word. So, siguro i-consider nyo na lang yung mga differences na yon kung alin nga ba yung gusto ninyong gamitin sa dalawang ito. So, ipapakita ko na sa inyo kung ano nga ba yung itsura nitong mga invitation na ito. So, unahin ko muna dito sa 4R size. So, ayan, nilagyan ko lang siya dito ng jute string. So, sa inyo, pwede kayo maglagay kahit ng ribbon or kung ano man yung gusto ninyong gamitin. Or pwede din siguro yung wax seal na pwede ilagay dito sa pinakababa since parang envelope style siya. Ayan. So, ganyan. Yung kanyang itsura. Ito yung sa niya, sa harap ba or likod to. And then, ito naman, yung sa kabila. So, ang nakalagay dyan is you're invited. And of course, yung ilalagay ninyo dito is yung kung sino i-invite ninyo. Ayan. And then, ito naman is initial ni bride and ni groom. And then, pagbubuksan natin siya, ayan. And ayan. So, ganyan lang siya kasimple, pero nandyan na lahat yung mga kakailanganin. So, ito siguro pwede itong gamitin para dun sa mga civil wedding, yung mga wala ng mga secondary sponsors. Pero of course, meron tayong nilagay dito na secondary sponsors. Dahil kahit na church wedding or civil wedding yan, hahanapan tayo talaga or meron talaga tayong principal sponsors. So, pwede ninyong ilagay dito yung mga principal sponsors ninyo and lahat na ng details ay nandito. And kung nakikita ninyo, wala siyang design. So, as in plain lang siya. Ayan. So, kung gusto ninyo ng ganito, pwede na siguro kayong gumamit ng any color ng, siguro sa motif na lang ng event ninyo. Ayan, pwede na lang kayong gumamit ng any color ng paper. Ayan. So, yung ginamit ko palang paper dito, board paper siya or vellum paper siya na scented. Ayan. And kung nakikita ninyo, meron siyang parang design na ganyan. Ayan. May design siyang ganyan. So, parang magkabilaan siya. Ito naman is, parang plain lang siya na glittery. Pero dito, makikita ninyo, meron siyang ganyang effect. Ayan. Ayan. So, ganito lang siya. Envelope style na siya. And, nandito na lahat yung mga kakailanganin nyo para sa inyong wedding invitation. And then, next naman, ito naman, yung sa 5R size. So, pinrint ko siya sa white na paper. So, yung paper din na ginamit ko dito is vellum or board paper na color white. And then, meron din siyang effect. Hindi ko alam kung nakikita. Glittery din siya. And then, yung parang meron siyang guit-guit na gano'n. So, pakita ko sa inyo yung paper. I mean, yung plastic. So, ito yung ginamit ko na paper. So, I erase yung kanyang design. Ayan. And 210 GSM.
na long. So, long coupon nga pala, or I mean, long paper yung mga ginamit ko sa mga to. Ayan, so ito naman siya. And tulad nga ng sinabi ko kanina, pwede kayong maglagay ng kahit na anong ribbon dito sa gitna kung ayaw ninyong gumamit nitong jute string, or pwede din yung wax seal dito. Ayan, so babagay din siya. So ganito yung design naman ng 5R size na ginawa ko. So almost same lang talaga sila. Ayan, so nasabi ko na yung mga differences. So yun lang yung mga differences nila. And ganito naman siya kapag bubuksan. Ayan, so magkakaroon na kayo or nagkakaroon na kayo ng idea kung alin nga ba dito yung gusto ninyong gamitin, yung plain or yung may design. Ayan, or yung 4R size or yung 5R size. Ayan. So ganito yung kanyang itsura. So ngayon naman, ang ituturo ko sa inyo is siguro itong 4R size na lang. Since ang napapansin ko sa mga civil wedding, ang ginagamit nilang invitation ay yung medyo maliit lang. So hindi naman as in yung sobrang laki kasi hindi naman lalagyan or wala naman silang ilalagay ng mga secondary sponsors. So ang ituturo ko na lang is itong 4R size since ito lang naman yung ilalagay natin ng mga sponsors. And then siguro kayo na lang ang pumili kung anong klase ng paper yung gusto ninyong gamitin na pagprintan. And kung gusto nyo ba na maglagay ng mga design katulad nito. Ayan. So siguro ang ituturo ko na lang is yung pinaka-plain and of course yung measurement, kung paano siya ilagay and yung mga nilalagay dito na wording. So ipapakita ko sa inyo yung aking screen para may turo ko sa inyo kung paano ito gawin. So, nandito tayo ngayon sa aking screen and yung nakikita nyo ngayon ay yung default na paper size ng Microsoft Word. So, ang gagawin natin dito ay papalitan natin ito into long coupon size or long size which is yung 8.5 by 13. Naituro ko na sa inyo before kung paano nga ba magpalit noon kaya mabilis na lang nagagawin yung ganitong pagpalit ng paper. So, ganito lang yung sa akin. Okay. And then next ay ang gagawin natin, pupunta tayo ng insert, kuha tayo ng shape, which is itong box, and then i-drag lang natin na ganyan. Punta tayo ngayon dito, and then yung height, palitan natin ng 0.5, and then yung width naman is gawin natin na 9. So, medyo mahaba siya. Ayan. So, ang purpose niyan, yun yung magiging margin natin. And then next ay, punta tayo ng shape fill, no fill, and then yung sa outline naman, siguro palitin lang natin into 1/4 yung kanyang width. Pagkatapos, ang gagawin natin dyan ay isasagad natin dito sa pinakataas. Ayan. Next naman ay ka-copy and paste nyo yan. Ayan. And then i-rotate nyo lang siya ng 90 degree. Tapos ilagay natin dito sa my right side. So isagad lang ulit natin siya hanggang sa baba. So, hindi ko makita. Wait lang. Ayan, sorry, hindi ko nakita. Hindi ko kasi makita yung ating screen natatakpan. Okay, so next naman, ang gagawin na natin, punta ulit tayo ng insert. And then, shapes. Pagkatapos, ay punta tayo dito sa bandang baba. And then, hanapin nyo yung ganitong shape. Ayan. So, hindi siya lumalabas kung anong shape ba to. Parang nasa under flow chart siya. And then, ganito. Ayan. Tapos, i-drag lang natin na ganyan. Punta tayo ngayon ng height. And then, check ko lang saglit yung aking notes para hindi tayo malito-lito. So, nasa... Okay, yung height natin is 11. And then, yung width naman natin is 6. Pagkatapos mo tayo ng rotate, i-flip natin vertical. Pagkatapos mo tayo ng shape fill, no fill. And then, yung sa outline, siguro palitan lang natin na, okay, itong black na lang. Pagkatapos ay, ang gagawin natin dyan, nakikita nyo itong box na nandito, isasagad natin siya dyan sa may corner. Ayan. Ganito. Ayan. Okay. So, ganyan na yung nagagawa natin. Next ay pupunta ulit tayo ng insert. Shapes. Kuha tayo ng box. And then, mag-drag lang tayo ng ganyan. Punta tayo ulit ng height. And then, yung height, palitan natin ng 3. And then, yung width, palitan natin ng 7. Pagkatapos, ay punta tayo ulit ng shape fill. No fill.
And siguro okay na yung sa outline. And then ito naman, ilalagay natin dito sa baba. Ayan. So, isasagad natin yung dito. So, yung dito, kaya nilampasan ko yan. May purpose kasi yan. Mamaya, tatanggalin natin yan. And para hindi tayo mahirapan na tanggalin yan. Para hindi naman siya nakikita doon sa printouts na natin. Okay? Next naman, copy and paste ulit natin yan. Lagay natin dito sa bandang taas. Punta ulit tayo ng height. Palitan natin yung height ng 4. And then, width is okay na yung 7. Pagkatapos, ayusin lang natin yan. So, parang isagad lang natin siya dyan. Ayan. So, ganyan yung kanya magiging itsura. Next naman, ay punta tayo ng insert. So, nakikita ninyo, nakagawa na tayo dito ng outline natin. So, ito na yung magiging basihan natin kung saan natin parang itutupi or ilalagay yung mga wordings para sasakto talaga siya na kapag binuksan ninyo is ganito siya. Ayan. Nakikita pa rin yung name ng bride and groom dito. Tapos may nakalagay na ganyan. And then kapag binuksan, nandoon yung ibang details. Ayan. So, yun yung purpose niyan. Kaya may mga outlines tayong ganyan. Next ay punta tayo ng shapes. And then, kunin natin tong text box. Drag lang natin na ganyan. And then, ilagyan ko ng konti. Lagay natin yung the. Highlight natin yan. And then, punta tayo ng shape fill. Dahil tatanggalin natin yung fill ng box. Then, of course, yung no outline. Punta tayo ng home. And then, siguro dito sa font style, depende na lang siguro sa inyo yun kung ano yung gusto ninyong gamitin. Pero ako gusto kong gamitin tong Zafino. So, Zafino ang gagamitin ko. And then, kung sakali na meron din kayong Zafino, pwede din na ganito yung gamitin ninyo na font style. And then, yung kanyang size ay 20. And then, resize lang natin ito para hindi masyadong malaki. And then, copy and paste lang natin yan. Highlight. Palitan natin ng of. Then, ayusin lang natin. Yan, lagyan natin banda dyan. Copy and paste lang ulit natin yan. And then, habain lang natin ng konti yan. Palitan natin to ng word na wedding. So, yung word na wedding naman, i-highlight natin yan. And then, punta tayo dito sa may font size at palitan natin yan ng 60. And then, of course, i-resize lang natin itong box niya para makita lahat ng wordings. And then, ida-drag lang natin dito sa may bandang gitna. Ayan. So, ayusin lang natin yan. Pati yung salitang of. Ayan. Lagay natin siya dito. And yung salitang the or yung word na the. Ayan. So, parang ganyan yung magiging ayos niya. Okay. Oh, may nakalimutan pa pala tayong ilagay. So, ito pala, i-copy and paste natin yan. And then, ilagay natin pag ganyan. So, parang meron tayong box dito. And dyan natin ilalagay yung name ni groom and ni bride. So, mag-copy and paste lang tayo dito. Copy. Oh, mali. Ito pa dito. Copy and paste. Ayan. And then, palitan natin to ng name ni groom. So, halimbawa, ito yung name ni groom. Pagkatapos highlight ko yan, palitan ko ng font size to 45 para medyo lumaki. And then, i-resize ko lang yung kanyang box. Lagay ko lang dito. Copy and paste. Of course, lagay din natin yung name ni bride. So, halimbawa yan yung name ni bride. Then, ilagay ko lang din dito. Katapos, copy and paste naman natin to at maglalagay tayo dito ng, of course, merong word na and. So, ayaw kong gamitin yung ganitong style ng and niya. Kaya, ang gagawin ko, papalitan ko yung kanyang font style. So, papalitan ko siya ng, ito, yung Secret Winter. And then, may size na 50. Okay, and then resize lang natin yung box. At saka natin ilagay dito sa may gitna. Ayusin lang natin. Okay, ayusin natin to. Okay. Next naman, i-copy and paste lang natin yan. And then, i-highlight natin yan. Punta tayo ngayon dito sa font style. Lagay natin or palitan natin ng Times New Roman. And then, palitan natin yung kanyang font size ng 12.
Resize natin ngayon yan at ilalagay na natin dito ngayon yung mga details ng wedding. So, halimbawa, ito yung day and then yung date. Halimbawa, ito din yung date. Of course, yung time ilalagay din natin. So, ito morning. And of course, yung church kung saan siya gaganapin. Kung saan gaganapin yung ceremony. And then of course, yung city kung saan yung location ng church. And then next ay lalagay natin dito yung word na or yung phrase na reception will follow at. And then halimbawa, ano ba yung nilagay kong sample dito? Halimbawa, ito yung location ng Star Plaza Hotel. Location ng venue or ng reception. Ayan. And then next ay i-highlight lang natin yan. And then isi-centralize lang natin. Next ay i-highlight ko yung date. Yung date. And then punta ko ngayon ng font size. Gagawin ko siyang 18. At i-bold letter natin siya. Para naka-emphasize talaga yung date at of course hindi nila makakalimutan. And then i-highlight natin yung reception will follow at punta tayo ngayon ng font style, Zafino. And then yung kanyang font size ay 15 para medyo lamit siya ng konti. Ayan. And then of course ayusin lang natin ito and ilagay natin dito sa bandang gitna. Okay. Next naman, copy and paste lang natin yan. Ilagay natin dito sa baba. At tatanggalin natin lahat ng mga nilagay natin dito sa bandang taas. At ititira natin yung word na may, or yung word na reception, or yung basta yung nasa taas. Ganyan yung kanyang style. And then, ang ilalagay natin dito ay yung word na, or yung principal sponsors. And then, i-highlight natin yan at papalitan natin yan ng 20. Of course, i-center natin yan para hindi tayo masyadong mahirapan dito sa pag-center. Ayusin lang natin yung kanyang box and i-align natin sa bandang gitna. Next naman, i-copy and paste ulit natin ito. And then, i-highlight na lang natin lahat. At tapos, ang ilalagay natin dito ay yung name ng mga ninong. So, yung mga ninong lang muna. Kung halimbawa, kung ilan man yung ninong ninyo, yun yung ilalagay nyo dyan. So, halimbawa, ito yung name ng mga ninong ko or yung mga ninong na sample ko dito. So, halimbawa, meron tayong 5 piraso dyan. And then, next naman, ayaw naman natin na halos dikit-dikit sila at masyadong malaki pa yung space dito. So, ang gagawin natin dyan, ay i-highlight natin yan. And then, pupunta tayo ngayon dito at papalitan ko siya ng 1.5. Or siguro palitan natin siya ng 2. So, ayan, pinalitan natin siya ng 2 dito. Okay, yung line spacing niya. So, okay na sa akin yan. And then, ayusin ko lang siya. Ilalagay ko siya dito sa bandang left. Pagkatapos ay ka-copy and paste natin yan. And of course, papalitan natin ito ng mga ninang. So, halimbawa, yung ninang natin. That's itong mga to. So, of course, by partner yung mga yan. So, kayo na bahala kung ilan yung ilalagay nyo dyan. And, of course, yung spacing din. Para hindi naman sila masyadong dikit-dikit or hindi naman masyadong nagkakalayo yung mga names ng bawat isa. Ayan. Tapos, ayusin lang natin. Ayan. Nasa gitna na ba? Okay. So, eto na. Nagawa na natin yung sa layout, yung layout nitong sa pinakaloob. Ayan. So, kung ano yung ginawa ko dito, yun din yung pinakita ko sa inyo. So, siguro wag nyo munang tatanggalin yung mga outlines or yung mga box na nilagay natin dyan dahil magkakaroon pa yan ng purpose. Kapag ituturo ko naman sa inyo kung paano naman gawin yung sa likod. So, meron pa kong ginawang ganito para, ayan, pwede pa kayo maglagay ng mga names dyan or yung you're invited and of course yung initial or kung gusto din ninyo na maglagay din ng design na ganyan. So, for today's video, yun na muna ang tuturo ko sa inyo kung paano natin gawin yung
sa loob ng simplest, cheapest, and easiest na wedding invitation. So, ayun, naituro ko na sa inyo kung paano gawin yung sa loob nitong simplest, easiest, and cheapest na wedding invitation na pwede ninyong gawin. So, abangan ninyo naman yung susunod na layout natin, which is yung dito naman sa likod. So, sobrang dali lang nito, as in, basta wag nyong tatanggalin muna yung mga outline na mga nilagay natin or yung mga box na nilagay natin doon. Dahil magagamit pa natin yung mga yun at para hindi na rin tayo masyadong mahirapan sa paggawa ng mga outline. So, ayun, sana nasundan ninyo kung paano natin gawin yung nandito. So, it's either ganito yung gawin ninyo or pwede naman na maglagay kayo ng design tulad ng ginawa ko dito. Ayan. Basta make sure nyo lang na readable yung mga text na nandito sa loob. Ayan, so sana sundan ninyo ito and nagustuhan ninyo yung ating video today. So kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. So kung gusto nyo din pala na ituro ko sa inyo kung paano gawin itong 5R size dahil iba yung measurement nito, sabihin nyo lang, i-comment nyo lang dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. So again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!